Yun na nga mga idol, konting update lang tayo do sa ating breeding na ginagawa, no? So kahapon, pinagsama ko yung ating GBB na adult female at adult male. Ayun, kung nakikita nyo naman, syempre, kain pa rin. So okay lang yan kasi that's nature. And syempre, pagdadasal na lang natin na sana nakabuo sila. So, ito, konting update din dito sa ating Terinechilus spicigoma. Bale yan ay may egg sac. Yan. So, hindi ko alam kung gaano pa katagal bago lumabas yung mga babies. O hindi ko pa pinag-iisipan kung kailan ko kukuhanin yung egg sac or hahayaan ko lang siya na lumabas yung mga babies niya. So, yan ay nag-drop noong September 15. Yan o. So, June 11 ko siya pinair. So, check ko at magpapakain muna ako ng mga slings ko. Ito, yung mga slings and juveniles. At ito na nga, yung unang tarantula natin. Cardiopelma CF mascatum. So, wala akong cricket ngayon. Kaya ang bibigay natin ay ito mga idol. Ayan o, dami. So, daming anak nung ano natin. Yung ating mga hissing cockroach. So, ito ating gagamitin. Yan o. Yun. Ito, napakasimple. Kinain niya agad. And another Cardiopelma mascatum. So, ito ay ano. Nag-molt siya mga idol. Nandun siya sa kanyang burrow. Yun. Tinake daw niya. Kaya lang hindi kita kasi nandun sa butas. So, yun yung pinaka-puwet niya lang yung nakikita ko. Pinaka-abdomen. O hindi kita yung buong katawan kasi nandun nga sa burrow. Ayun, medyo lumabas siya. Natubigan kasi. So, inisprayan ko kaso gumapang yung tubig hanggang sa kanya. Kaya yan lumabas siya ng konti. But nice. And, oops, nag-molt din yung isa. So, another Cardiopelma mascatum. So, yan, nag-molt siya. Yun o, ang ganda mga idol. Sobrang ganda ng kulay. And, ang ganda ng design niya. Ibigay natin tong ipis. Yun o. Yun. So, nice takedown. So, ang ganda nung ano, no? Parang meron siyang mascara sa mata. Very nice. So, next is Brachypelma hamori. Yun. So, napakasimple, no? Simple ng takedown, pero astig. So, ito mga idol, Harpactira dictator. So, unsex, pero ayan, no? Nag-molt siya. Kaya, pwede natin siyang i-check kung male or female ba siya. So, kukunin ko itong kanyang pinagmoltan. Tapos, bigyan natin siya ng ipis. Uy. Yun. Grabe. Gutom na gutom eh, no? Nice. Yun, no? Napaka-solid. So, ang ganda na ng kulay niya. Yun, no? Grabe. Yun, meron tayo ditong Euathlus crimcos. Yan. So, nag-molt din siya. Yan, no? Slow-mo pang lumakad, no? And bigyan natin siya nitong ipis. Wow! Wow! Wow, napaka-solid ng takedown niya, no? Ganda. Yun. And lumalabas na rin yung kulay niya. So, may pagka-bronze yung kulay. Yun, nagmamakawa yung ipis, no? Kawawa. So, tingin ko naman,
Hindi pa natin mache-check itong kanyang pinagmoltan kasi, yan o, kung sa sobrang liit, parang sira. So, dry na ba to? So, kailangan ko palang tubigan ng konti. So, tubigan natin ng konti. So, pagka dry, doon ko lang tinutubigan. Pero, kapag moist pa naman siya, so, hindi ko masyadong binabasa. Yan o. Ganda. And yun, meron ulit tayong another Harpactira dictator. Yan o. So, ganda no, ang balbon. And yan, bibigyan ko siya ng medyo mataba-taba ng ipis. Uy, kulit na ito mga ipis na to eh. Hello. Oops, nahiya pa oh. Yun, ayaw gumalaw ng ipis. Medyo malaki na pala itong mga dictator natin. Yan, nasa mga 2 centimeters na yung body length. Kaya, pwede nang tingnan yung kanilang mga gender kapag nagmumolt sila. Oh, ba't tayo mong kumain? Uy, kain ka, kain. Ayaw niya. At next, nagagamba natin yung Augacephalus essendami. So, itong isang to ay na-gender ko na. Siya ay isang female. So, hindi ko alam kung kakain to pero subukan natin. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, ang laki ng abdomen and masyadong dark yung kanyang abdomen. So, subukan natin mga idol kung kakain siya. Ay, sumiksik. Sumiksik yung ipis ko nandun kung nasan siya. Hello. Hello. Parang ayaw niya mga idol. Yun o, parang ayaw niya. So, pabalikin natin doon yung ipis. Yun pala, grabe. Grabe, napaka-wild naman pala. Solid. So, ang ganda na ng kulay niya, no? So, lumalabas na yung mismong pattern ng kanyang carapace. And then, nagda-darken na yung kulay niya. So, ang ganda. So, ito na yung kulay ng typical na Augacephalus essendami. Mga idol, isa pang Augacephalus essendami and nakita ko na nagmolt din siya. So, ito. So, hindi ko alam kung may check na natin to. Pero syempre, susubukan natin para kung buo man yung kanyang exovia ay makita na natin yung gender. So, bigyan natin ng ipis mga idol. Yun! Grabe. Uy! Yun! Grabe. Uy! Ang bilis. Sobrang bilis niya. So, dinakma, hinabol, tapos sabay takbo dun sa kanyang burrow. So, yun na siya. Sobrang bilis, no? Here's another one, essendami. Yan. Uy, yun. Grabe, oh. Hinabol. Nice. Nice. So, sobrang lakas ng pakiramdam nila, no? So, medyo malayo naman yung bagsak ng pagkain. And then, tumakbo pa. And then, hinabol niya. So, that's a wild takedown. Wow. So, lumalaki na sila. So, excited na ako na maging mga juveniles talaga sila hanggang maging adult. Yun o. So, ito ay nakuha ko kasi sa isang lone breeding. Yan. So, nakaparty ako ng mga ilang piraso. 15 pieces yata yung naparty ko na ganito. Kaya ngayon, malalaki na sila. And ito pa yung isa. Yan o. Hindi ko alam kung pre-molt na siya. Kasi medyo malaki na yung abdomen. Pero syempre,
Bibigyan natin yan ng pagkain. Tingnan natin. Namatay yata yung ipis. So, naipit ko yata masyado yung ipis. Kaya niya nang gumalaw. Yun. Yun, sumisiksik na. Uy, galaw-galaw boy. Parang ayaw niya mga idol. Parang ayaw niya kumain. O siguro ano to, pre-molt na. So pag ganyan, huwag natin pilitin. So ibigay ko na lang sa iba itong ipis. Yun, so dito na lang natin ibibigay yung ipis kanina mga idol. Ito ay isa ding Augacephalus essendami. Yan o. Nice, sinambot mga idol. Grabe oh. So ganda na rin ang kulay niya. And still unsex. Pero parang inaamag itong konting substrate na to. So siguro kailangan kong tanggalin to mga idol. Ito kasi parang naihalo ko sa ibabaw yung basang coco peat. Ayan. So ito nung nirehouse ko galing to dun sa old na enclosure niya. So basta ko na lang siya naitaktak pala dyan. So hindi pala maganda yon na naihalo ko yung coco peat. Basang coco peat. So dapat alisin kasi nagka-molds. Yan. So kasi baka kumalat pa yung mga molds. Makakasamahin sa gagamba natin. Yan. So yun mga idol, ito na yung last napakakainin natin ngayong araw. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat and God bless.